dalawa. So ayan, nakapagkabit na po ng railing kanina. Nahabol nila yung may hinihintay ata Allen ba? Sa Allen wrench. So ayan, eto. Okay naman, sandali lang naman po yan matuyo. Napaka-importante na ito. Oh, diba? Papatubig tayo. Ayan, magandang buhay. Busy po ako. Sayang din to. Ayan. Isa po sa pinaka magandang gawin din bago magpakabit na solar setup, yung mga bubong po ninyo, chicken ninyo, kung pwede nyong pinturahan na, pinturahan nyo na po muna bago nyo pa-install. Ito, nahabol po namin. Actually, nasa plano po talaga sana. Nakakalimutan. Pero buti na lang nahabol. Nung pag-akyat ko sa bubong, bigla akong naisip ko nga pala kailangan pa pinturahan. So, ayun, buti na lang nahabol po natin. Ayan, dalawa. So ayan, nakapagkabit na po ng railing kanina. Nahabol nila yung may hinihintay ata Allen ba? Sa Allen wrench. So ayan, eto. Okay naman, sandali lang naman po yan matuyo. Napaka-importante na ito. Dahil pag nakabitan na po ng panel yan, paano nyo pababaklasin, diba? So importante meron na. Mabilis lang matuyo, no, Jom? Wah, tuyo agad. Bilis. Paspasan nyo na lang. Etong mga to, yung lechon pumunta dito alas 10 yung pick up. Sinasabi nila pwede daw alas 3 na lang. Sabi ko dapat kagabi pa. Kuhanin nyo, nakakuluto na yan Ay, dito ni Kathleen. Ay nako. Baka i-Gcash na lang yung bayad. Ito po isa sa pinaka-importante na pwede nyong gawin before kayo magpakabit. Maayos nyo na yung roofing ninyo, mapinturahan para at least sigurado tayo. Ito hinabol, at least kaya naman daw. Ayun pa yung isa ang bilis lang naman. Dapat pala ito yung trinabaho natin habang wala kami, no? Nawala sa isip ko pinturahan. Saglit lang to. Ayan. Tapos yun nga, yung mga magpapagawa pa lang po ng bahay, consider nyo na magpakabit ng, kumbaga nakaplano na din po. Alam nyo naman ang sitwasyon natin sa mundo ngayon ay talagang nakaambang lang yung energy crisis. Ngayon napatunayan po ng diba, sigalot sa Middle East, no? Strait of Hormuz lang ang harangin, diba? So ang laki po ng impact sa buong mundo. Kaya po ako nagpakabit ng solar because of that. Dahil na-realize ko baka mamaya biglang magkaroon ng major energy crisis na yung tipong wag naman sana mangyari, no? Na yun, magkakaubusan talaga ng supply. Tapos syempre sunod-sunod na po yan, domino effect na, pati yung kuryente, etc. At least kung mayroon naman na po tayong ganito, malaking bagay. Isipin nyo yung LPG. Laki na isdang nakalutang dyan, LPG. May may Jaguar nga na napakalaki, namatay na rin. Sana wag naman magtuloy-tuloy yung ating fish kill. So ayan po, LPG ang mahal na rin ngayon.
So kung meron kayong ganito, pwede na kayong mag-induction. Lalo na kung ganito tirik na tirik yung araw, makakapag-induction ka na, kapagluto ka na through induction. So malaking tipid din po sa LPG. Lalo na ngayon, magkano na yung LPG? 1.8 ba? 1.7. Nag rollback sila, 3 pesos lang naman per ano eh. That's only 33 ano, di ba? Compare sa 1,000 plus na itinaas. So ayun, marami pong matitipid. So isang bagsakan na investment, may gastos, pero mapapakinabangan po ng matagal. Repainting muna tayo. Ito pong bubong namin ay may ilang taon na ba to? 3 years no? 4? Ganon 4 years siguro. Kaya medyo may ano na din po, may edad na rin. Tama lang na mapinturahan natin. Pero ang kinaganda mabilis naman pong matuyo, kaya mahahabol talaga natin yan. Di kaya ng mas malaking roller? Kuya, Ha? di kasya dito kuya. I see. Oo nga. Dapat ano, 6. 7 siguro kuya. Ha? Yung 7. Kaya sinahan ko. Roller. Ganda pa naman ang kulay ng ating pando. Talagang ano na to. Yun na yun, yung sobrang init po. Diba sinabi ko naman yan. Yan, ina-anticipate ko. Mahirap lusutan talaga itong anong to, season na to. Kitang kita oh, tilapia. Ayun oh, puti. Pero hindi naman ganun karami namatay. Kasi kung marami, dami na nakalutang yan, no? Okay. Ito na kita agad. Oo, naagapan naman. Hinihintay daw silang allen. So ayan oh, susunod nila bracket installation po tayo ng bracket. Ayan, naka-vlog po yan kung gusto nyo panoorin. Nalagyan natin ng general title na ano, bracket installation, solar setup, mga ganon. Eto naman, sinabi ko kay tinanong ko sa kanila kung meron na ba kayo kakong na experience na natungka ba ng natungka ba ng solar panel sa lakas ng bagyo. Wala naman daw. So ay salamat naman kung ganun ka mo. Dahil isa sa mga naiisip ko yan di ba alam niyo na, minsan may mga super typhoon na dumarating. Kaya hindi mo rin iwasan na mag-alala, di ba? Siguro unang-una mong titingnan is yun, di ba? Pagkatapos ng bagyo, aakyat ka sa bubong, titingnan mo, sisilipin mo kung may natanggal. Sana wag naman dumating sa ganun kasi talo tayo doon. Malaking bagay yan. Sana matapos nila itong bagay, sandali lang po. Ang oras na ba? Ayan, tirik na yung araw. May konting ulap. So 17 point something, almost 18 kilowatt po ang ikakabit dito, which is kasya dito sa dalawang bubong natin. So ang target natin is 25. Pero yun, pag-aaralan po muna yung a-analyze muna natin yung, kasi meron tayong dalawang battery dyan. So titingnan natin yung nagagamit every day sa daytime plus yung nighttime. So doon po natin ma-adjust yung kung ano bang kailangan pa. Ipupush ba natin yung net metering or magdadagdag ba tayo ng battery, alin bang mas economical. So titingnan po natin yan. Ang net metering kasi, ako sa tingin ko sa pagkakaintindi ko, pwede siya kung sobra-sobra po yung ating
harvest. Sobra-sobra yung harvest. Pwede ka na mag-apply nun. Kasi parang nangyayari, sige, bigay ko na muna sa'yo, saka ako nakukunin yan, patago. Diba? Patago ko muna sa'yo. Parang gano'n ang nangyayari sa grid. Tapos sa pagtag-ulan, saka ako nakukunin yan. Hindi ko lang po alam, isa pa sa mga kailangan din nating maintindihan sa net metering, kung yung bang ibinigay mo kay Pelco na sobra, naandyan lang. Kasi kumaga let's say may utang si Pelco sa'yo, o hindi naman kasi bibili ng cash yun kumaga parang inaano lang yun no, offset lang Yun ba, kunyari let's say ngayong summer marami tayong na harvest, binigay mo lahat kay Pelco, tapos the next month okay, konti lang din ang nakonsumo mo, sobra-sobra pa, yun ba the next month makikerry ba yung anong yon, or monthly ang bilang, parang computation, or let's say meron ka pang 20,000 na kay Pelco, na utang si Pelco sa'yo. So ang mangyayari nun, pag tag-ulan, konti ang harvest mo, kahit gumamit ka ng kuryente, i-offset ba ni Pelco yon? Kung kahit ilang buwan ng, di ba? Yung mga ganon. Kung ganon, mas maganda. Kasi ibig sabihin, summertime, kung marami kang harvest, so ibigay mo lang ng ibigay kay Pelco, pag tag-ulan, mahuhugot mo yon. Kasi unlike doon sa battery lang, diba? Gagamitin mo sa gabi, although 1:1. Kaya pinakamaganda pa rin talaga kung may net metering ka na, meron kang battery po din po na let's say 2 o 3 o even 4, depende po sa gamit. So ayan, daldal po no. Sinishare ko lang po yun. Excited lang ako, pasensya na, excited lang po ako. Gusto ko na rin makita yung diba, yung analysis ng natin, yung harvest natin, anong oras mapu-full charge yung dalawang battery, tapos sa gabi, di ba, hanggang anong oras yung ibibigay ni battery na naipon mo sa battery, di ba, ilang oras bago mo maubos, kasi sigurado mauubos dahil may aircon tayo, may freezer tayo. Pero sabi ni Gian, yung freezer daw mabagal, mahina naman yan pag hindi naman kumbaga naka-freeze na, kumbaga ganun, mababa lang na po yan, hindi naman na yung aircon talagang medyo malakas. Bilis lang na tayo tuyo na, bilis lang. Itong pula tuyo na to, ayan tuyo na. Bilis lang no, Sal? Opo, kuya. Ang bilis lang. Tama, okay lang. Makakahabol naman. Wala nang problema. Hindi tayo makakaabala sa kanila. Kalimutan ko yung nagsabi sa akin ito Shoutout na lang po sa inyo. May nag-propose nito, ka-farmer, palagi papinturahan mo na. Sabi ko, oo nga no. Para at least bago magkabit, kasi sabi niya pag nakabit yan nanghirap na, babaklas ka pa, diba? So maganda mapinturahan mo na yung bubong mo para safe ka na. Sabi ko tama nga naman. Yun po yung mga suggestion na sinasabi ko sa inyo na syempre, diba, consider natin. Nagpapasalamat po tayo dyan dahil may mga viewers na talagang concern. Ayun na si Gian. Kahapon nag-uusap kami, may sineshare niya pong din, kaalaman. Yun napaka-importante kasi nakakausap natin siya sa mga tanong ba tungkol sa solar. Yan, may experience niya. 12 years na po yan nagkakabit, kaya alam niya na yung mga may mga problema na pong na-encounter. Kaya ingat na ingat din siya sa mga wiring Ingat na ingat po siya sa mga wiring na inaalam niya kaagad. Pinapacheck niya nga yung mga voltage din doon sa taas. 225, Sal, yung sa Lechonan. Okay naman pala, no? Yung voltahe, no? Opo. Dos pitching po. Isa pa sa kailangan nating i-invest yan, yung malaking wire sana.
para yung voltage drop mapaano natin kasi masyado nang malayo, or bagong ano tayo, ang tawag dito, transformer, na which is mahal din po, kaya yun din ang inaano natin. Ay, yung freezer hindi din mapagana-gana pa eh. Ganda pag bagong pintura. Yung drone lang. Dito na si Brother Gia. Uy! Very good then. Oh. Tapos na po agad. Pagbilis. List, okay na. Sabi ni Gian, very good daw. Nakaano naman siya. Naka-thumbs up siya sa akin ng sinabi ko. Tol, pinipinturahan ko na. Very good, sabi niya. Tama, tama. So, at least, protection na yung ating tapos, ayun. Ha? Bago na po ulit. Oh, bago na ulit. Ayos. Yung doon sa kabila, hindi ako makakapunta dahil ano. So ayan, mukhang tiningnan daw, sinukat daw ni na Gian yung bubong natin. Mukhang maglalagay daw dito. Titingnan muna kasi kailangan talaga ng daanan ng tao pag naglilinis. So mayroon talagang space na iiwan para for cleaning. Kaya for maintenance. Kaya yun, baka kapusin daw po yung ano, yung space. Baka magamit ito. Sabi ko nga sana kung hindi in the future kagawan ko ng paraan ko para maano na sana kung, 'di ba? Pero tingnan natin kung hindi talaga kakasya. Ayun ang mangyayari. Ayan, okay na. Tuyo naman na, no? Bilis na tuyo. Ito, bilis, oh. Oh, wala na. Tuyo. Agad. Bilis. Ayos na, tuyo na. Tuyo na. Ang bilis. Ay, ayan. Yan po ang isa sa importante na gawin po ninyo bago po kayo magpakabit. Yan, ready na tayo. Kasi sayang naman, tatakpan na po yan. Hirap na magbaklas, di ba? At least protektado na yung inyong bubong. At the same time, yung solar pag kinabit po, yung panels, added protection pa rin yan. Tapos ito, ayan, sabi ni Gian, mukhang ito bro, sinukat natin. Sinukat daw po sa ano nila sa computer nila, chinek nila. Mukhang hindi uubra yung dito. Kahapon kasi sabi kasya. Ngayon mukhang hindi sasagarin kasi mawawalan daw po ng space for cleaning. Ayan, for maintenance. So kailangan mag-giveaway for maintenance. Ayan. Ang bilis lang na pinturahan, ano. So ito, pinturahan na rin natin to ng light brown siguro. At bago kabitan po ng panels. 6 daw dito, hindi ko alam kung paano nila gagawin. Yung bracket, yung ano. Ayan. Sabi ko dito na sila magpahinga kasi alas 3 pa po yan alas
stress na po ulit sila magkakabit kasi pero sobrang init. Kami naman, sanay kami para kaming mga kambing. Dodoblehin nyo pa ba? O tatawid lang kayo doon? Pwede naman ano? Bilis na naman matuyo eh. Eto. Internet po. Ah, Starlink. Starlink. Yan na yun ano. Ay, saan mo siya ilagay? 5,000 plus daw yan naman te. Sabi ko nga kung walang problema yung Starlink kesa sa nagtitiis ka ng magkano, 'di ba? Magkano yung binabayad mo kagaya sa PLDT? Hindi naman po sa naninira ako ano. Napakahirap kausap ng PLDT. Sobra. Pag may problema, tatawag ka sa kanilang hotline, wala kang makakausap na tao. Tapos tawag dito 2 days pa nila pupuntahan. May mga contact naman sila dito, kaya lang ni-report mo ngayon, after 2 days pa, minsan swerte ka na pagka kinabukasan may pupunta na sa'yo para ayusin lang. So, ang daming nawawala, maya't maya may problema. So, sabi ko wag na, tinigil na po namin. Dito na lang kami sa local, at least yung local wala pa kami nagiging problema. Mga nag-internet lang po dito sa gilid-gilid. Ganun na lang ginawa namin. So yun, nung pinaputol ko na, kinukulit ako ng kinukulit ng PLDT. Sabi ko, tinapat ko sila, sabi ko pag may problema hirap nyo hagilapin, pero pagka gusto nyong, di ba, mismong tao ang nakakausap, pero pag may problema wala kang makausap na tao. So yun ang kailangan nilang ayusin. Pero hayaan na natin, ganun talaga. So yan po mabilis lang naman nilang ginawa, wala pang 1 oras natapos na po nila yung ano, tuyo naman po agad yung bubong. So ayan, tama-tama kasi magpapahinga din naman sila bago sila magtuloy po sa pagtatrabaho. Sina Gian may binili pang materyales, kulang pa rin naman po yung team nila. So tayo naman, inasikaso na natin yung pintura. Ayan, okay na yan. At least safe na tayo sa bubong. Sabi ko nga, kung ma-maximize sana muna yung ano natin, panels natin dito sa mga bubong. Ito sana, pwede ko nang padiskartehan kay Junjun. Process na lang natin, 'di ba? Pagkakabitan po ng pwede na natin tanggalin na ito. Sayang ano, ma-maximize sana natin. Pwede na nating ipa-direkta na kasi rekta na sana. Papatong na lang natin dito yung ano. Kunting ano na lang naman ni Junjun yan eh. Palagay tayo ng isang bubong siguro doon para marami na ang magkasya. Nga lang medyo maano ng konti yung ano natin, roof deck, pero okay na rin. Ito sana buo, diba? Ang ganda. Hindi pala pantay, ngayon ko lang nakita. Hindi pala pantay ito, tingnan nyo. Kulit eh no. Hindi pala pantay ito. So ayan, okay na. Oh, diba? Papatubig tayo. Ganda. So sa mga magpapakabit po ng solar panels na medyo alanganin na ang inyong bubong, pinturahan nyo na po muna. Isa sa mga pwede natin gawin. Hindi naman ganun kalaki ang gastos. At least pag nalagay na po yung mga panels ninyo ay okay na. At least napinturahan na. 4 years old na rin po itong ating bubong, kaya maganda na rin mapinturahan. Mas mabilis ngayon sila magpipintura kasi
Okay na rin. Ay, taas init oh. Sabi ko nga kung alam ko lang pala no. Design nito, diniretso na natin. Ayan, hanggang dito na lang po at ayan, at least yung mga detalye na ano natin, na yun, kailangan din natin magpa pintura ng bubong pala bago na yung magpakabit ng solar panels dito sa bubong. Mga nagtatanong tawag dito, sa mga magtatanong po kung magkano, i-message na lang po ang ating installer, si Solar Boys PH. Ayan, Solar Boys PH po ang kanilang Facebook page. Sa Facebook po makikita ninyo yung mga post nila doon. Actually ang dami pa daw kung hindi na i-post pa ng mga project, kaya lang ayun, medyo busy din po sila. Sabi ko bro, i-post mo kasi yung mga tao yun ang hinahanap po. Kaya, so ayun po, hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang buhay. Ayan oh, check po ulit tayo dito. Ayan, magandang buhay. So ito na po yung part 2 ng ating railing installation. Pero ayan, okay na dito. Ayan, nagpapintura po muna tayo sa mga hindi pa po nakapanood. Ayan, pinapinturahan natin ito. Pipinturahan din natin kasi hindi daw pala kasya. Tayo i-sacrifice ni Brother Gian, ating installer, na walang daanan o walang space para sa maintenance ng solar panels. Mabilis lang naman daw linisin, kayang-kaya ng mga boys yan. So ayun, tapos ngayon naman nagpapintura na po tayo. Kita nyo yan, bagong pintura. Yan po yung mga option ninyo na pwede nyong gayahin, dahil mas maganda na bagong po kayo magpakabit ng mga solar panel sa inyong mga roof. Lalo na kung medyo luma na rin naman, papinturahan nyo na po muna para sigurado. Kasi pag napatungan na nga daw naman yan, di ba, kung matagalan na, para at least may protection na rin po yung inyong mga bubong. Ayan. So ito, ang ikakabit po natin ay 17.8 kilowatt ba? Basta 30 pieces na 590 watts. Ayan. Medyo hard work po tayo ngayon, dahil buti na lang napahabol ko pa yung pagpapapintura, dahil nakalimutan ko. Yan po ay plinano na namin ni Papa Yam, kaya lang nawala na sa isip. Tapos yung pag-akyat ko dito, ayun, bigla akong naalala. Sabi ko patay, sayang. Yun nga, kakabitan sana natin ng pintura ba, pinturahan. Tinanong ko sa kanila, kaya namang ihabol. Sige, habol na natin. Tapos mag-aakyat na daw ng mga solar panels. Talagang mabilisan lang po ito. Hanggang mamayang gabi sila magkakabit. Hanggang mamayang gabi. Mas nila, preferred po nila na gabi magkabit, o hapon na, hanggang extend na po ng mga kung anong hanggang anong oras, kaysa ano ba tawag dito, kaysa tanghaling tapat na ganito. Mahirap. So ito na, may lilim na. Ang oras ay 1:47 o 1:46. Ayan. So kailangan talaga nating bawasan ng konti lang naman sa okay na yan. Bilis lang naman matuyo.